Isang madaling araw noong Agosto 2013 sa Barcelona, Spain. Sa isang maliit na kwarto ng kanyang inuupahang flat, nakahiga si Roldan Abad, 32 anyos, isang Pinoy maintenance worker. Nang marinig niyang tila may impit na iyak mula sa pader sa kanyang silid. Kasunod nito ang kalabog na tila may nabangga o nabagsak na mabigat na bagay sa sahig ng kabilang apartment. Napahinto siya sa pagbabasa sa kanyang cellphone. Nakiramdam sa gitna ng katahimikan ng gabi. Mas malinaw ang lahat dahil tikit sa pader ang kanyang hinihigaang kama. 3 taon nang nagtatrabaho sa Spain si Roldan, tubong Pampanga, sanay sa mabigat na trabaho at walang ibang layunin kundi mag-ipon para sa pamilya at para sa pangarap na bahay at negosyo pag uwi sa Pilipinas. Umuupa siya ng silid sa Eixample District, isang lumang gusaling may 3 palapag at may magkakadikit na apartment unit. Katabi ng kanyang flat ay ang unit ni Luis Ortega, 27, isang Spanish national na halos hindi nakikita ng ibang tenants. Tahimik, walang halos ibang bisita at nagsimulang mangupahan halos mag-iisang taon pa lamang. Sa mga nakaraang linggo, may mga pagkakataong nakakarinig si Roldan ng mga kakaibang tunog. Minsan ay mga tila pigil na sigaw at mga hikbi ngunit hindi malinaw. Minsan ay may mga kaluskos na mga gamit o tunog ng malakas na speaker. Noong una, binaliwala niya. Hindi niya ganon kakilala si Luis kung kaya't inisip niyang baka ganoon lamang talaga ito. Nagpatuloy ang ilan pang mga gabi ng ingay na madalas na natatabunan dahil sa lakas ng tunog ng speaker at ang sitwasyong ito ang bumagabag sa tahimik na buhay ni Roldan. Sa parehong buwan ay tinanong ni Roldan ng direkta si Luis ukol sa mga naririnig nitong ingay, ngunit malamig ang naging tugon ng binata at sinabing may mga kinukumpuni lamang siya sa loob ng kanyang unit at walang dapat na ipag-alala si Roldan. Bagamat hindi kumbinsido ay wala na lamang nagawa si Roldan kundi sumang-ayon na lamang. Ngunit lumipas ang mga araw at lalong naging kapansin-pansin ang mga kakaibang bagay sa unit ni Luis. Palaging sarado ang mga bintana at blinds ng apartment nito kahit tirik pa ang araw. Wala ring ibang pumapasok o lumalabas roon maliban sa kanya. Setyembre 2013, habang nagpapahinga sa kwarto, muli niyang narinig ang isang mahinang pag-iyak. Mas matagal ngayon, lumapit siya sa banyo at pinakinggan mula sa maliit na exhaust vent na halos magkadikit na ang tubo sa kabilang unit. Mas malinaw doon at doon niya na siguro ang hinala. Naramdaman niya ang kaba ngunit nanatili ang kanyang pagiging mahinahon. Sa isip niya, baka mapahamak lang siya kung basta na lamang siyang kikilos. Habang nag-iisip ng susunod na hakbang, ang babae sa kabilang silid na halos 2 buwan nang nakakulong roon ay unti-unti nang nawawala ng pag-asang makalabas sa kanyang madilim na sitwasyon. Siya, si Sofia Jimenez, 22 anyos, nagtatrabaho sa isang cafe malapit sa isang universidad sa Barcelona. Kilala sa kanilang lugar bilang masipag at magalang. Sa kabila ng pagkakaroon ng pamilyang may kakayahang suportahan siya, ay pinili niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. 2 buwan na ang nakakaraan nang iniulat ng kanyang mga magulang sa pulisya na nawawala siya matapos itong hindi makontak ng ilang araw at hindi magpakita sa kanyang pinapasukang trabaho. Lumabas sa paunang investigasyon na huling nakita si Sofia sa isang kalye malapit sa kanyang inuupahang apartment. Walang CCTV footage dahil tila planado ng sino mang sospek ang naging pagdakip kay Sofia ng gabing iyon at ang lalaki sa likod ng pagkawala ni Sofia ay walang iba kundi si Luis. Matagal na palang sinusubaybayan ni Luis si Sofia. Sa loob ng ilang linggo, inalam niya ang oras ng paglabas at pag-uwi nito, pati ang rutang dinadaanan. Isang dapit hapon habang pauwi si Sofia mag-isa, mabilis siyang hinila ni Luis papasok sa kanyang kotse na nakaparada sa gilid ng isang hindi mataong kalsada. Tinakpan ang kanyang bibig ng panyo na may pampatulog kung kaya't nawalan ito ng malay tao. Sa pag-uwi sa kanyang apartment, may isa pang kapitbahay ang nakakita sa kanila, ngunit inakala umano nitong akay ni Luis ang kanyang nobya na marahil ay lasing lamang. Pagdating sa apartment, agad niyang kinuha ang cellphone ni Sofia, tinanggal ang SIM card
at itinago ito sa isang kahon sa ilalim ng kama. Sa loob ng 2 buwan, pinakain siya ng tinapay at tubig. Minsan ay mga dilata at mga instant na pagkain. Madalas ay nakatali ang kamay at may busal ang bibig. Bawat araw, pakiramdam ni Sofia ay unti-unting naglalaho ang pag-asang makalabas siya. Hindi niya alam kung may naghahanap pa sa kanya. At sa kabilang pader, si Roldan, na walang ideya kung gaano kalala ang nangyayari, ay nagsimula ng mabuo ang hinala na may mas mabigat pang dahilan sa likod ng mga ingay sa kabilang pader. Lumipas ang ilang araw at lalo pang lumakas ang kutob ni Roldan. Sa trabaho, madalas ay wala siya sa sarili. Nasa isip niya lagi ang tanong kung dapat na ba siyang magsumbong o baka nagkamali lang siya ng iniisip. May ilang beses na nakikita niyang bumibili si Luis ng pagkain na pang 2 o pang 3 tao, kahit siya lamang ang nakikitang naninirahan doon. Isang beses pa, nadaanan niya itong may dalang bag na tila mabigat at parang ayaw niya itong ipakita sa ibang tenants. Isang gabi gumawa si Roldan ng palusot para makalapit sa pinto ni Luis. Kumatok siya, kunwari manghihiram ng tools. Ngunit bago pa mabuksan ang pinto, nakarinig siya ng malakas na tunog mula sa loob. Parang may nahulog na mabigat na bagay, kasunod ng malakas na tugtog mula sa speaker. Para bang sinadya itong lakasan upang matabunan ang ibang ingay. Nang bumukas ang pinto, si Luis ay tila nagmamadali at bahagyang pawisan. Sinabing wala raw siya nang hinihiram ni Roldan. Mula noon, mas naging masigasig si Roldan sa pagmamanman. Natuklasan niyang sa banyo ng kanyang kwarto may exhaust pipe at mas malinaw ang boses na nanggagaling mula sa kabilang apartment. Doon niya naririnig ang mahihinang ungol at pagsigaw ng isang taong tila may takip sa bibig. Pinag-isipan niyang magsumbong sa pulisya. Nang sa wakas ay naglakas loob siya at nagtungo sa estasyon. Sinabi sa kanya ng on-duty officer na kailangan muna niya ng mas malinaw na ebidensya para makapag-issue sila ng search warrant. Tila ayaw pang i-entertain si Roldan ng opisyal. Dahilan marahil ay iba ang kanyang lahi at hindi ganun kabihasa sa wikang Espanyol. Lumabas si Roldan sa presinto na mas mabigat ang dibdib dahil ang inaasahan niyang tulong mula sa otoridad ay tila naging malabo. Isang linggo ng hapon, noong ika-28 ng Setyembre 2013, nakita ni Roldan ang pagbukas ng pinto ng katabing apartment. Lumabas si Luis na may dalang helmet at backpack. Dala ang susi ng motorsiklo. Bago tuluyang bumaba, sumilip ito sa magkabilang dulo ng pasilyo, saka mabilis na pumanaog sa hagdanan. Alam ni Roldan na bihira lang itong mawala ng matagal. Mabilis niyang kinuha ang isang manipis na card at maliit na kutsilyo mula sa kanyang toolbox. Sa 3 taong paninirahan sa building, alam na niya kung paano buksan ang pinto ng apartment units. Sa 3 taong paninirahan sa building, alam na niya kung paano buksan ang pinto ng apartment units, lalo na kung naiiwan niya ang kanyang susi sa loob tuwing pumapasok sa trabaho. Pinakinggan niya ang paligid. Walang ibang tenant sa pasilyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng apartment ni Luis. Pagpasok, sinalubong siya ng amoy ng kulob na hangin at pawis. Maayos sa unang tingin ang sala, ngunit kapansin-pansin ang bintanang tinakpan ng makapal na kurtina at malamlam na ilaw mula sa kisame. Sa gilid, nakatambak ang ilang grocery bags na may lamang tinapay, dilata at bote ng tubig. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa maliit na kwarto sa likuran. Narinig niya ang isang mahinang pag-ungol. Mahina, ngunit malinaw na boses ng babae. Binuksan niya ang pinto at agad niyang nakita si Sofia. Payat, namumutla, nakaupo sa sahig na may nakataling kamay at busal sa bibig. Nakasuot lamang ito ng lumang damit na tila ilang linggo nang hindi nilalabhan. Lumuhod si Roldan, tinanggal ang busal at tinapik ang balikat ng babae. Nang makita siya, halos mapasigaw si Sofia sa gulat. Nagsimulang tumulo ang luha nito habang pilit na tinutukoy ang pinto. Alam ni Roldan na wala silang sapat na oras. Mabilis siyang tumakbo palabas at tumawag ng mga kapwa tenant. Ilang minuto lang, 3 tenants ang dumating. Agad na tumawag ang isa sa Mozos de Escuadra Catalan Police Station. Ang dalawa ay tumulong kay Roldan na itayo at alalayan si Sofia palabas ng kwarto. Bago pa sila makalabas ng unit,
Narinig nila ang tunog ng motorsiklo ni Luis at ang pagbaba nito dala ang mga pinamili. Nanatiling kalmado si Roldan at inabisuhan ang mga kasamahang tenant na pumwesto sa lugar na hindi agad makikita ni Luis. Bagamat halata ang trauma sa mukha ni Sofia, ay nakaramdam ito ng kaligtasan matapos dalhin sa kabilang silid na pagmamayari ni Roldan. Nang makaakyat si Luis ay naramdaman nitong parang may kakaiba. Pagbukas nito sa kanyang pintuan ay doon niya napagtanto na wala na roon si Sofia at malamang ay nadiskubre na rin ang kanyang lihim. Nabitawan nito ang mga dala at bigla itong sumikad pabalik ng pinto at nagtangkang tumakbo pababa. Mabilis ang naging reaksyon ni Roldan at ng dalawa pang tenant. Sumunod sila at tinangka itong habulin sa makipot na hagdanan. Sa ibaba, tumigil si Luis nang makita ang dalawang lalaking galing sa ground floor na hinarangan ang exit. Dito na siya tuluyang na corner. Pilit itong nagpupumiglas pero tinulungan ng tenant si Roldan na hawakan ang kamay at balikat nito hanggang dumating ang mga pulis sakay ng patrol car. Pagdating ng Moses de Escuadra, agad nilang pinusasan si Luis at isinakay sa mobile. Si Sofia naman ay dinala ng isa pang patrol car sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng apartment, sinamahan ng mga investigador si Roldan upang ipakita ang lugar kung saan niya nadiskubre si Sofia. Na-recover nila ang mga tali, isang tela na ginamit pambusal, tape at ilan pa mga ebidensya kabilang na ang mga personal na gamit ni Sofia. Habang marahang kinukumpiska ng mga pulis ang mga ito, ay nadiskubre rin ang laptop ni Luis at ilang video na malinaw na nagpapakita ng paulit-ulit na pang-aabuso niya sa biktima. Makalipas ang ilang linggo, tuluyang nakarecover si Sofia mula sa pisikal na pinsala at unti-unting humupa ang matinding takot na iniwan ng 2 buwan niyang pagkakakulong sa tulong na rin ng isang psychotherapist. Sa ospital, dinalaw siya ng pamilya na halos nawalan na ng pag-asa na muli pa siyang makikita. Mahigpit ang naging yakapan, maingat ang naging usapan at ramdam ang saya ng pamilyang muling nabuo sa kabila ng bangungot na pinagdaanan. Nagsimula ang hearing ng kaso ni Luis noong mga unang buwan ng 2014. Sa korte, malinaw ang mga ebidensya laban sa kanya. Ipinakita ang mga recordings mula sa kanyang laptop, ang mga gamit sa apartment at ang testimonya ni Roldan na nagpapatibay lalo sa kaso. Hindi pinaniwalaan ang depensa ni Luis na kagustuhan ni Sofia ang nangyari at sila ay may relasyon. Sa ilalim ng Spanish Penal Code, nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong noong Marso 2015 para sa magkakapatong na kaso ng kidnapping, pang-aabuso at unlawful detention. Matapos ang insidente ay nagkaroon ng kapayapaan si Roldan. Madalas siyang kausapin ng pamilya ni Sofia, nagpapasalamat sa kanyang naging tapang na naging daan upang mailigtas ang kanilang kapamilya. Nag-abot ang mga magulang ni Sofia ng pabuya kay Roldan, ngunit mariing tinanggihan ng lalaki ang alok na pera. Lalong humanga ang mga ito sa kanya. Nang maging maayos ang kalagayan ng dalaga ay personal itong nakapagpasalamat kay Roldan. Makalipas ang isa pang taon noong 2016 ay tuluyang lumipad pauwi ng Pilipinas si Roldan nang matapos ang kanyang kontrata sa pinagtatrabahuhang kumpanya. Bukod sa ipong pera ay baon ni Roldan ang isang karanasan na hindi niya kailanman makakalimutan at pinagsisihan. Sa Pilipinas, unti-unting naipatayo ni Roldan sa Pampanga ang kanyang pangarap na bahay at negosyo na dahilan kung bakit siya ng ibang bansa. Hindi na ipinagsabi ni Roldan ang kanyang naging pakikipagsaparalan sa Barcelona, ngunit para sa mga nakakaalam, si Roldan ay maituturing na isang bayaning karapat-dapat na bigyan ng pagkilala at parangal. Isang huwaran at patunay ng pagiging likas na matapang at mapagmalasakit ng mga Pilipino.